Ang Himuro Mansion ay isang Japanese urban legend tungkol sa madilim na kasaysayan ng isang bahay na pinaniniwala ang pinagmumulan ng mga kababalaghan at ang malupit na pagpatay sa isang buong pamilyang nanirahan dito. Ayon sa alamat, ang Himuro Mansion ay isang malaking tradisyonal na bahay na matatagpuan sa isang mabatong lugar sa labas ng Tokyo. Naging tanyag ang mansyon dahil ito ay naging lugar ng pinakamasamang mass murder sa kasaysayan ng Japan. Sinasabi na ang pamilyang Himuro ay nagsagawa ng sinaunang ritual na Shinto na matagal nang ipinagbawal sa Japan. Isa sa mga ritual na ito ay ang tinatawag na The Struggling Ritual, ang pagpatay sa isang batang babae bilang sakripisyo. Layunin ng nakakakilabot na ritual na ito ay ang protektahan ang pamilya Himuro mula sa masamang karma na kanilang pinaniniwala ang lalabas mula sa isang portal sa hardin ng mansyon. Ang struggling ritual ay dapat na isagawa tuwing 50 taon upang pigilan ang masamang karma na sirain ang pamilya. Pipiliin nila ang isang sanggol na babae mula sa kanilang pamilya at palalakihin ito ng lihim. Tinatawag nila itong The Rope Shrine Maiden. Sa oras na dumating ang panahon para sa ritual na isasagawa, hihilahin nila ito patungo sa isang altar sa hardin at itatali sa kanyang leeg, braso at mga binti. Pagkatapos itatali ito sa baka, sabay hahatakin sa iba't ibang direksyon hanggang sa maghiwa-hiwalay ang katawan ng batang babae. Ang mga tali na may dugo ay ilalagay sa ibabaw ng portal sa hardin ng mansyon at sa kanilang lagusan. Kung ang ritual ay magiging matagumpay, ito ay pipigil sa masamang karma sa loob ng kalahating siklo hanggang sa kailangan ulitin ang ritual. Ipinamana ang ganitong tradisyon sa pamilya Himuro. Gayunpaman, noong mga paghahanda para sa huling naitalang ritual, ang Rope Shrine Maiden ay nahulog sa pag-ibig sa isang batang lalaki na kanyang nakita mula sa bintana ng mansyon. Ito ay nagdulot ng isang kaguluhan dahil inaasahan na manatiling malinis at malayo sa mga impluwensya ng mundo. Ang kanyang dugo at espiritu ay naging marumi at nang siya ay isakripisyo, ang ritual ay labis na nabigo dahil hindi na siya malinis. Kaya naman ang pinuno ng pamilya Himuro ay umabot sa kanyang matinding desisyon. Dahil sa takot na mangyari ang disgrasya sa pamilya, brutal niyang pinatay ang buong pamilya Himuro gamit ang kanyang tradisyonal na Japanese sword na katana. Ang pinuno ng pamilya ay naniniwala sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila ay ililigtas niya ito mula sa tiyak na kapahamakan. Nang mamatay ang lahat ng tao sa mansyon, siya ay nagpakamatay sa kanyang sariling katana. Ang mga lokal na tao sa kalapit na nayon ay matagal nang itinatago ang kwento ng Himuro Mansion. Magmula noon, sinasabi nila na may mga iba't ibang kakaibang pangyayari o hindi maipaliwanag na mga phenomenon na naganap sa lugar. Natagpuan ang mga bakas ng dugo at malalaking pulang mantsa na nagtalsikan sa mga pader. Nakakakita ng mga multong imahe. Ayon sa alamat, ang mga ito ay ang mga multo ng mga miyembro ng pamilya na pinatay. Sinasabi na sila ay susubukang ulitin ang nabigong ritual gamit ang sinumang pumasok o matapang na pumasok sa abandonadong gusali. Ang mga taong pumapasok sa bahay ay paminsang natagpuan na patay na may mga bakas ng tali sa kanilang mga braso at binti na nagsasabing sila ay itinali at hinila. Ang iba ay natagpuang walang saplot sa mga tunnel sa ilalim ng mansyon. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa ng mga tunnel na ito o anong layunin nito, ngunit ang mga kwento ay nagsasabing kasama ito sa struggling ritual. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot sa mga tao sa Tokyo at marami ang naniniwala na ang mga bumibisita sa lugar na ito ay nagkakaroon ng sumpa. Ang pagkamatay ng 7 tao sa Himuro Mansion ay hindi pa rin maipaliwanag hanggang sa ngayon.